Book of Revelation po tayo ngayon. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga pinagpala na ng Panginoong Hesus. Tayo po yon. Pakibuksan po ang mga Biblia po natin sa Revelation chapter 9, verse 15. Ito po yung event na mangyayari during the sounding of the sixth trumpet. Ito rin po ay tinatawag na, ito po yung pangalawang wu, the second wu. Okay. Ito yung specific verses natin, dalawa yan. Revelation chapter 9 verse 15. Okay, and then meron po tayong Revelation chapter 9 verse 18. No? Pinaghiwalay ko na lang po para at least tumbok agad tayo doon sa ating mensahe. Okay, Revelation chapter 9 verse 15. And the four angels who had been kept ready for this very hour, and day and month and year, were released to kill a third of mankind. Malalaman nyo bakit itong tinapik ko mamaya. Sabihin ko sa inyo, ha? Nililinaw ko lang eh. Revelation chapter 9 verse 18 naman tayo. A third of mankind was killed by these three plagues of fire, smoke, and sulfur that came out of their mouths. Okay. Bawat bagay po may context. You cannot just sorry po, naubo ako eh. Malikabok kasi. You cannot just, hindi ko muna basa mo sa Revelation. Bawa, third of mankind will die. Tapos, alam naman natin may crisis tayo ngayon dito sa mundo, itong present natin. I-apply mo na agad without seeking kung ano ba talaga yung ina-applyan nito. Kaya nakakalungkot po ngayon whenever magbubukas ka, ibang content creators they just said na parang this is tell the people na parang ito raw ay applicable na raw po ngayon sa panahon ngayon. No, hindi po yan. May context po ito. Tignan muna natin yung context, no? The sixth trumpet, o yan. This judgment involves the release of four angels who were bound at the great river Euphrates. Okay. Ito po ay, syempre, alam naman po natin, pag nag-i-interpret ka, mga angels na binound, no? Can you interpret this literally? Or not? May interpretation po rito na literal daw, may interpretation na hindi, no? Tapos susunod, the army. They lead a massive army of 200 million horsemen. Ako, I believe ito po literal yan, no? They lead a massive army of 200 million horsemen. The description of these horses includes heads like lions, o syempre hindi yan, and tails like serpents, breathing out fire, smoke, and sulfur. Para sa akin po, hindi po literal yan. Pero yung massive 200 million horsemen, I believe that will happen somewhere in the future. Pero hindi po literal na may mga lion na mukha. No? Syempre hindi po. Tapos susunod, meron din pong survivors dito. Meron tayong sixth trumpet, merong army, tapos may mga survivors. Interestingly, the Bible notes in verses 20 to 21 that the remaining two-thirds of humanity still did not repent of their murders, their magic arts, their sexual morality, or their thefts. Ngayon, marami pong mga senaryo dito. Pero ito lang pong gusto ko sabihin, pang Great Tribulation po ito mga kaibigan ko. This is not for this present church age. Do you think the Lord will allow these things? Especially ito, may mga tao pala during that time na hindi magsisisi. Matitigas pa rin ang puso. Ngayon, ito yung tinatawag na other one-third judgments. Revelation uses the one-third fraction frequently in the chapters leading up to this. In chapter 8, the first four trumpets affect one-third. Ito, tingnan niyo mga naapektuhan nung tingnan niyo mga naapektuhan itong dilubyong ito. One-third of the earth and trees burned up. Sunog, apoy. Grabe. Kaya wag niyo sasabihin na tribulation na ngayon. Dahil antindi po ng Great Tribulation. Talagang aalisin ng Panginoon ang mga anak niya rito. Nagtataka ako ba't naniniwala yung iba. Mag-a-undergo ang Kristyano nito. Hindi ko ma-sum up sa utak ko na may mga taong wow, minamaliit mo ang pag-ibig ng Panginoon sa iyo. Antindi nito mga to. One-third of the earth and trees burn up. One-third of the sea turn
turning to blood, killing 1/3 of sea life. O, mamamatay din yung mga, pag sinabing sea life, mga isda, mga pating, mga pusit, mga sirena. Siguro kung meron man, di ba, patay lahat yan. Kasi, 1/3 of the waters becoming bitter, wormwood. May naalala ba kayo sa mga sinasabi ko? Ba si Moses? Pero yung panahon ni Moises, sa Egypt lang nangyari yun. Oy. Iba to. Iba ito. 1/3 of the sun, the moon, and the stars being darkened. Puro 1/3 no? Talagang may kadiliman magaganap during that time. Tapos sasabihin nyo, ngayon na to sa atin, I really don't think so. Hindi po. Ito pong chapter 9 is the point where there is a specific level of... Wait lang po Nakakahiya po sa inyo, magulo yung aso. So, yeah. May mga specific level ng mga distraction, no? Direkta na papatay sa human life during that time. Uupuan mo ito tapos iisip-isipin mo. Mangyayari ba ito sa panahon natin? Hindi po ako na po nagsasabi sa iyo. I guarantee you, pang Great Tribulation po ito. Okay? Ngayon, gusto kong magbukas pa ng another topic po sa inyo tungkol sa the Antichrist. Alam niyo, nakakalungkot po ngayon, dito raw po sa Israel, lalabas na raw yung Antikristo, si Yanuka, si Rab Shlomo Yahuda. I mean, yung Antichrist po kasi, lilitaw po yan pagkatapos po ng rapture. Ilang beses ko bang uulit-ulitin yan? Magra-rapture muna and then lilitaw yung Antikristo. Kaya if you are a believer of the Lord Jesus Christ, rest assured, mga kaibigan ko at minamahal kong kapatid kay Kristo Jesus, hindi mo na aabutan ito. Ngayon kung gusto mo, bakit nga ba ang daming tao, patay na patay silang malaman kung sino ang Antikristo, samantalang if you are a Christian, you have a blessed hope of meeting Jesus Christ, not the Antichrist. I'm just wondering, people are, makikita mo sa mga vlogs natin, pag hindi Antikristo o Delubyo mga topic ko, ay ako, Diyos ko, ang konti ng mga nanonood. Hindi klinik-klik yung video. Samantalang ang gaganda ng mga topic kong yan. Dahil yung mga yan, Christian living yan. No? Kung paano mo titignan yung tinapos na gawa ni Christ. Minsan yung etsapwera yan, talang gusto nilang mga topic, Delubyo, Antikristo. Ito yung sinabi kong 1/3 of humanity. Malamang mag-click kayo dito. Ang ganda nito, no? O yan. Pero alam niyo, i-click niyo yung mga video dito tungkol sa, halimbawa, yung ginawa niya sa cross. Yung tungkol sa kapatawaran ng kasalanan. Marami akong video dito, kalkalin nyo. Mahalaga po yan kasi. Kasi alam nyo, ang dami pong Kristiyano ang nalilito. Maraming Kristiyano, they don't have the righteousness of God. Ipagsasabi ko yan. Dahil ang pinagmamalaki nila yung gawa nila. Kung manghusga ng mga nagkakasala, kala mo kung sino. Hindi po ba? Si Jesus nga, nung nandito, hindi naman siya nanghusga. Minahal niya ang mga taong ito. I mean, it's something like tawag dito, this Christian sa panahon natin ngayon ay parang merong ibang pakahulugan tungkol sa righteousness of God. Akala nila yung righteousness sila ang nagpo-produce. But, don't get me wrong, hindi ko po sinasabing, magtampisaw tayo sa kasalanan. Of course not. Hindi po. Ang inaano ko lang po, we are not perfect, we are just forgiven. Kaya yung righteousness ni Christ ay yung po ang inilagay po sa atin. Kaya yung Antichrist po na sinasabi yan lumabas sa Israel ngayon, wag po natin yung entertainin masyado. Ano po mga kapatid ko? Dahil kung totoong yun na yung Antichrist na lalabas, anytime magra-rapture na po. Sa bagay, kung yun na po talaga yung Antichrist, kung yun na po talaga yung sinasabi ng Kristo nila na lalabas, di sige. Malamang yung false prophet muna yun. Hindi ko na po inaano yan dahil ako focus po ako dun sa katotohanan na the church will be raptured bago lumitaw yung figura ng Antikristo na yan. No? Lilitaw po yan for sure. For sure, it will come out. No? Pero, for the meantime, bago lumitaw yung Antikristo, mag-subscribe na kayo dito sa Daily Good Vibes, maging ka-Good Vibes na, at i-share nyo yung mga video ng Daily Good Vibes. God bless. Amen. Thank you.